Shalom, shalom po, magandang gabi at isang mapagpalang gabi po sa bawat isa. Welcome po sa Day 11 ng ating evening devotion of our 40 days prayer and fasting. Praise God! Salamat po sa buhay ng bawat isa na naka-join sa ating Zoom and FB Live. Atin pong papurihan, hallelujah, ang ating Panginoon. Let us sing Heart of a Servant. Once again, let us sing Standing in Awe. Standing in awe of your grace, setting my feet in your ways, entering into your presence, to behold you face to face.
Praise the Lord! And now, iniimbitahan ko po si Sister Rona para sa ating evening ROR exhortation. Shalom, shalom po. Welcome to our 11th day of prayer and fasting. Bago po muna tayo magsimula, let us pray po muna. Hallelujah, hallelujah. Our dear Heavenly Father, Ama naming maawain, Ama naming mapagmahal, Ama naming mapagpala. Ama, maraming salamat sa araw na ito. Salamat sa araw-araw, O God, na pagsama sa amin ng iyong banal na Espiritu, O God. Lord, patawarin mo kami sa lahat ng mga nagawa naming pagkakasala sa isip, sa salita at sa gawa, O God, sa mga bagay na hindi namin nagawa para sa iyo, O Lord. And Lord, sa pag-aaral namin ng iyong salita, O God, bless me, O God. Anoint me, O God, to speak your word, O Lord. Let your Holy Spirit, O God, ang magsalita, O God, sa pamamagitan ko lamang, O Lord. And Lord, I ask more anointing, O God, sa lahat ng mga taong nakikinig, O God, sa lahat ng mga taong makikinig pa, O God. Let your revelation, O God, be upon them, O Lord. Let the power of the Holy Spirit, the power of your word, O God, be manifested sa buhay ng bawat isa. Salamat, Ama, ikaw ang mapapurihan. Ikaw ang aming pinapasalamatan at dinadakila sa aming buhay. This we pray in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Our today's ROR devotion po will help us to define and understand what really righteousness is. But before anything else po, I'd like to praise God and take the opportunity to thank Dr. Chris Oyakhilome and his entire team for using ROR as an instrument to spread the good news of the Lord. We bless you, Pastor Chris, and we declare na mas marami pang that more soul will be reached, oh God. Mas marami pang soul yung ma-reach. Amen. And the scripture for tonight is written in 1 Peter 2:9. It says here, "But you are a chosen race, a royal priesthood, a dedicated nation, God's own purchase, a special people, that you may set forth the wonderful deeds, display the virtues and perfection of Him who called you out of darkness into His marvelous light." Hallelujah. Kung mapapansin po natin, etong scripture na to ay tinakil din natin nung March 6. Dito natin ma-realize na paulit-ulit tayong nire-remind ni Lord kung ano ba talaga yung identity natin sa paningin niya. Sabi po dito, what we just read is one of those verses of scripture that emphasizes the purpose of Christ in you. Hindi lang pala malaman mo, hindi lang pala para i-remind tayo kung sino ba tayo sa paningin ng Panginoon. Ito pala para ipaalam din sa atin na bawat isa sa atin, bawat isang Kristiyano, meron tayong purpose na kailangang i-fulfill sa buhay natin. It's to make you a partaker of the divine nature, to make you what you just read, a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, a peculiar people. Yung mga salita na to, hindi to galing sa leader natin, hindi to galing sa pastors natin, hindi to galing sa kung sinong mga mahal natin sa buhay o kakilala natin. Yung mga salita na to, it is from God. Ganun kanya pahalagahan, ganun kanya tingnan. Kasi minsan, may mga pagkakataon, may mga tao na hindi nakikita yung worth mo, yung value mo. Minsan din naman minsan kahit ikaw sa sarili mo, nakakalimutan mo kung ano ba talaga yung worth mo. Pero
ang sabi nga dito, hindi mahalaga kung sino ka sa paningin ng iba. Ang nagbigay ng identity sa'yo ay yung ating Panginoon. Yung Panginoon na He's the Almighty God, He's the perfect God. Yung Panginoon na hindi nagkakamali. Hindi siya nagkamali na tinawag ka, hindi siya nagkamali na pinili ka. Sabi po dito, that you should show forth the praises of Him who hath called you out of darkness into marvelous light. Hindi lang para malaman mo kung sino ka. Meron kang purpose na kailangan mo i-fulfill. Meron kang divine assignment. Sabi dito, yung moment na tinanggap mo si Jesus Christ, the Son of God, as Lord and Savior, you have the responsibility to set forth, make His wonderful deeds known by displaying the virtues and perfection of divinity. Sabi dito, ang example ko dito, sa previous work ko po, nung bagong Kristiyano ko, hanggang ngayon sa present company ko, may mga colleagues ako na nagsasabi, kahit ibang lahi, Rona is holy. Tapos yung sa kabayan, yan si Rona banal. Parang ganun, parang sa isip ko, marami pa talagang hindi nakakaunawa talaga sa salita ng Panginoon, na parang ako na marami akong hindi nagagawa sa Panginoon, tinatawag nila akong holy. Paano pa yung mga ka-churchmates ko na talagang fully nagsaserve kay Lord, yung mga pastor, pero ginonvict ako ng Holy Spirit. Sabi niya, bakit hindi mo i-receive? Bakit ikaw pa mismo yung parang hindi tumatanggap nung sinasabi nila. So, as a Christian pala, we are holy na talaga. We are divine. Kaya, as a Christian din, meron tayong divine assignment. Sabi dito, it's your calling, it's your divine assignment. Sabi po sa Romans 11:29, for the gift and the calling of God is irrevocable. Si Lord hindi siya parang tao, 'di ba? Sa ibang tao, 'di ba, kapag halimbawa may relationship kayo, pagka nawala yung relationship, may bawian ng regalo, may bawian ng something, yung mga binigay. Pero si Lord hindi. Once na binigay niya sa'yo yon. Sundin mo siya o hindi, lakaran mo yung calling na binigay niya sa'yo. Hindi niya tatanggalin yun sa'yo. It's you na hindi tumanggap. Yung calling ni Lord, hindi niya tatanggalin sa'yo, hindi niya babawiin yon. Lumakad ka o hindi, nasa iyo yung calling na yon. Sabi po ay, yung example, di ba, parang may mga regalo sa atin na minsan, hindi mo ginagamit. Parang kinikip mo lang hanggang sa dumating yung panahon na dinidispose mo na lang. So parang hindi na serve yung purpose ng regalo. So ganun din yung gift na meron ka na bigay ni Lord. Parang hindi mo niyakap. Para siyang check na kahit gaano kalaki yung amount na nakasulat doon na nilaan sa'yo, kung hindi mo dadalin sa bangko, piece of paper pa rin siya. Wala siyang value. So ganun din yung calling natin na binigay ni Lord. Kung hindi mo hahakbangan, hindi masaserve yung purpose. Sabi po dito, being born again, you have received the Spirit of excellence. Now that He has sent you to manifest excellence. Ngayon kasi hindi na tayo yung nasusunod, hindi na tayo yung nag-rule sa buhay natin. It is the Spirit of God na yung sinusunod natin, hindi na tayo nagbe-base sa ano ba yung strength ko, ano ba yung capability ko. Ngayon, mas madali nang mamuhay kasi hindi ka na nag-iisa. Yung Holy Spirit na yung nagmo-move sa'yo. Sabi nga po sa Philippians 2:13, for it is God who works in you both to will and to do for His good pleasure. So, si God na yung Holy Spirit na yung nagmo-move sa'yo. Sabi nga dito, what God expects is that you say yes to your calling, to who you are, and to what He has made you. So, ganun kabuti, ganun kadakila yung pagmamahal na meron si Lord,
na kahit ibinigay na niya lahat sa'yo, may free will ka pa din, may option ka pa rin, may ano ka pa din, ikaw pa rin yung pipili. Hindi sa pilitan na iniligtas kita, binigyan kita ng salvation, dapat mag-serve ka sa akin. Hindi. Ang love ni Lord para sa atin unconditional, na may free will ka kung yung regalong binigay niya sa'yo, tatanggapin mo ba o hindi. Sabi, you say, yes, that's me. I am called to set forth God's wonderful deeds. When I show up, God shows up. So yung mga nagagawa nating mabubuting mga gawa, minsan hindi na talaga tayo yung nakikita ng tao. Nare-remind siya sa kung paano si Lord gumalaw din sa buhay niya na, 'di ba, pagka nakakagawa tayo ng mabuti, 'di ba, salamat sa Lord. 'Di ba sinasabi nila 'yon? Thank you Lord. Thank you sa Lord sa buhay mo. So, hindi na ikaw yung nakikita, yung glory na ng Panginoon. At sabayan niyo po ako sa pagsabi na to, I am the full expression and manifestation of His love. I fully represent Him. And dito po, isipin natin yung fact na the Bible says, you're the righteousness of God in Christ Jesus. The scripture in 2 Corinthians 5:21 says, for He made Him no sin to be sin for us, that we might become the righteousness of God in Him. Grabe no, yung kahit sa isang pinakamamahal na anak ng Panginoon, isinakripisyo niya para sa atin. Ganon tayo kamahal ni Lord para tayo mismo ma-reconcile sa Kanya. Tayo mismo makatanggap ng righteousness na gusto niyang ipagkaloob sa atin. Sabi po dito, this means you became the very expression of His righteousness. You're the expression of His goodness, the expression of His kindness, the expression of His grace. You're the expression of His personality. Everything the Father is and represent is expressed in and through you. Therefore, part of your divine assignment is to express the will, character, and nature of God, the righteousness. Ngayon po, hindi tayo yung magde-decide para sa sarili natin. Sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng sitwasyon, ngayon, dependent na tayo sa Word of God. Na hinahayaan na natin yung Holy Spirit yung manguna sa atin, na pag mag-iisip tayo, makakabuti ba to para sa akin? O para sa akin lang ba? O para ito ba yung sinasabi ni Lord? Na ngayon, pinagaanan ni Lord yung buhay natin. Sabi po dito, you've been endowed with the ability and charged with the responsibility to manifest and express the will and nature of the Father in every situation, in every event, and in every matter. Blessed be God. Amen. Purihin po ang ating Panginoon sa Kanyang salita. And now, let us pray na po. Sabayan niyo po akong manalangin. Hallelujah. Dear Father, thank you for endowing me the ability and charging me with the responsibility to manifest and express your will and nature in every situation. You have made me a wonder and a vessel to show forth your wonderful deeds to my world. I display your beauty, excellence, glory, honor, and splendor for the world to see and come to the brightness of my rising. In Jesus' name, amen. Hallelujah. And again, we'd like to thank Pastor Chris po for this devotion, Rhapsody of Realities, and for further study, we can continue to read Psalm 79 verse 13, Matthew chapter 5 verse 16, and 2 Corinthians 5:18 to 19. For our 1-year Bible reading plan, the scriptures are Mark 14:53 to 72 and Numbers 29 to 31.
For our 2-year Bible reading plan naman po, it's in Acts 26 verses 24 to 32 and Psalm chapter 71 to 72. And see you tomorrow po ulit at 6 a.m. for our morning devotion and 8 p.m. for our day 12 for the evening devotion. 6 p.m. na po pala, sorry. Yun lamang po at shalom and magandang gabi po sa inyo.